Nararamdaman mo ba na may mga bagay kang ginagawa na maaaring tahimik na naglalapit sa iyo sa kapahamakan ng kaluluwa? Paano kung may mga kasalanan na akala mo ay maliit lamang, ngunit sa mata ng Diyos ay mabigat at mapanganib? Gaano kasigurado ang iyong kaligtasan kung hindi mo lubos na nauunawaan ng mga bagay na kinasusuklaman ng Panginoon? Maraming tao ang nabubuhay ng normal sa paningin ng mundo, ngunit sa espiritual ay unti-unti nang naliligaw. Ngayon ang tamang oras upang buksan ang iyong puso at unawain ang katotohanan na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Ang Biblia ay puno ng babala at paalala tungkol sa kasalanan at sa kaparusahan nito. Hindi lamang ito kwento, kundi gabay na dapat sundin upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan. Bawat salita ay may lalim at kahulugan na tumatagos sa puso ng sinumang handang makinig. Paglabag sa utos ng Diyos ay hindi simpleng pagkakamali lamang, kundi isang bagay na may seryosong kapalit. Pag-unawa sa mga kasalanan na ito ay magbibigay liwanag sa landas na dapat tahakin ng bawat mananampalataya. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaki ang maitutulong ng bawat isa upang maipalaganap ang mensahe ng katotohanan sa mas marami pang tao. Simpleng pag-share ay maaaring maging daan upang mailigtas ang isang kaluluwa. Pagkakaisa sa pananampalataya ay mahalaga upang mapanatili ang apoy ng paniniwala sa ating puso. Pagpapatuloy ng panonood ay hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos. Sinasabi sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." Pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit may pag-asa ang bawat isa sa atin. Hindi niya nais na mapahamak ang sinuman, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang kapalit ng ating mga kasalanan. Pananampalataya kay Jesus ang tanging daan upang makamit ang buhay na walang hanggan. Pagtalikod sa kasalanan ay hindi lamang utos, kundi tugon sa dakilang pag-ibig na ipinakita sa atin. Maraming tao ang nananatiling bulag sa katotohanan dahil pinipili nilang sundin ang sariling kagustuhan. Pagiging kampante sa kasalanan ay isa sa pinakamapanganib na kalagayan ng isang tao. Dahan-dahan itong pinapatigas ang puso hanggang sa mawalan ng takot sa Diyos. Pagbabalik loob ay laging posible, ngunit nangangailangan ng tunay na pagsisisi at pagpapakumbaba. Handa ka na bang harapin ang katotohanan at tuklasin ang mga kasalanang maaaring magdala sa iyo sa impyerno? Unang kasalanan, pagmamataas at pagiging mayabang. May mga pusong unti-unting tumitigas dahil sa sobrang pagtingin sa sariling kakayahan at karangalan. Kapag ang isang tao ay nagsimulang maniwala na siya ang sentro ng lahat, doon nagsisimula ang tahimik na paglayo sa Diyos. Hindi agad napapansin ng marami na ang ganitong ugali ay unti-unti nang sumisira sa kanilang espiritual na buhay. Sa panlabas na anyo ay tila maayos ang lahat, ngunit sa kalooban ay may lumalaking pagmamataas na hindi nakikita ng iba. Ganitong kalagayan ang nagiging daan upang ang tao ay maligaw at tuluyang mawalan ng takot sa Panginoon. Karaniwang nagsisimula ang kayabangan sa maliliit na bagay na tila walang masamang epekto sa una. Kaunting papuri lamang ay maaring magbunga ng labis na paghanga sa sarili kung hindi mag-iingat. Kapag nasanay ang puso na hinahanap ang pagkilala ng tao, unti-unting nawawala ang pagnanais na bigyang luwalhati ang Diyos. Dumarating sa punto na ang sariling kagustuhan na ang nasusunod kaysa sa kalooban ng may kapal. Sa ganitong sitwasyon, ang tao ay nagiging bulag sa tunay na kalagayan ng kanyang kaluluwa. Sinasabi sa Proverbs 16 verse 18, "Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall." Ipinapakita ng talatang ito na ang kayabangan ay hindi nagtatapos sa tagumpay kundi sa pagbagsak. Maaaring hindi agad maramdaman ang epekto, ngunit darating ang panahon na haharap ang tao sa bunga ng kanyang pagmamataas. Bawat hakbang na puno ng kayabangan ay palapit ng palapit sa kapahamakan. Pagpapakumbaba lamang ang makapagliligtas sa isang pusong naliligaw dahil sa sobrang pagtingin sa sarili. Maraming tao ang nahihirapang aminin ang kanilang pagkakamali dahil sa takot na masira ang kanilang imahe.
Paghingi ng tawad ay nagiging mahirap kapag nangingibabaw ang pride sa puso. Ang ganitong ugali ay nagdudulot ng pagkasira ng relasyon hindi lamang sa kapwa kundi pati na rin sa Diyos. Kapag ang puso ay sarado sa pagtanggap ng pagkukulang, nawawala ang pagkakataon para sa tunay na pagbabago. Isang mapagmataas na kaluluwa ay unti-unting napapalayo sa liwanag ng katotohanan. Paglapit sa Diyos ng may kababaang loob ang unang hakbang upang maputol ang tanikala ng pagmamataas. Pagtanggap na ang lahat ng biyaya at kakayahan ay galing sa Kanya ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan sa puso. Ang isang taong marunong magpasalamat ay hindi madaling matangay ng kayabangan. Sa bawat panalangin, humingi ng gabay upang mapanatiling mapagkumbaba ang kalooban. Sa ganitong paraan ang landas ay magiging malinaw at ang kaluluwa ay mailalayo sa kapahamakan. Ikalawang kasalanan, pagsisinungaling at panlilinlang. May mga salitang lumalabas sa bibig na tila walang bigat, ngunit may kakayahang sumira ng tiwala at katotohanan. Kapag ang isang tao ay nasanay sa pagsisinungaling, unti-unting nawawala ang liwanag ng katapatan sa kanyang puso. Hindi lamang kapwa ang naluloko, kundi pati ang sariling konsensya ay nasasanay sa mali. Sa bawat kasinungalingan, may bahagi ng kaluluwa na unti-unting napapalayo sa Diyos. Ganito nagsisimula ang isang buhay na puno ng panlilinlang na mahirap ng takasan. May mga pagkakataon na ginagamit ang kasinungalingan upang makaiwas sa kaparusahan o kahihiyan. Sa simula ay tila nakakatulong, ngunit kalaunan ay nagiging ugali na mahirap putulin. Kapag ang katotohanan ay pinapalitan ng kasinungalingan, nasisira ang pundasyon ng tiwala sa bawat relasyon. Dumarating ang panahon na kahit ang simpleng katotohanan ay hindi na madaling sabihin. Sa ganitong kalagayan, ang puso ay nagiging bihag ng sariling panlilinlang. Sinasabi sa Proverbs 12 verse 22, "Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight." Malinaw na ipinapakita ng talata na ang pagsisinungaling ay kinamumuhian ng Diyos. Hindi lamang simpleng pagkakamali ang kasinungalingan, kundi isang bagay na laban sa kanyang kalooban. Ang taong nagsasalita ng totoo ay kinalulugdan at pinagpapala ng Panginoon. Pagpili ng katotohanan ay pagpili ng landas na kalugod-lugod sa Diyos. Maraming buhay ang nasira dahil sa patong-patong na kasinungalingan. Ang tiwala na minsang nawala ay mahirap nang maibalik kahit pa magsisi ang isang tao. Kapag ang puso ay nasanay sa panlilinlang, nawawala ang kapayapaan at nagkakaroon ng takot na mabunyag ang katotohanan. Ang konsensya ay patuloy na kumikirot kahit pilit itong tinatago. Sa ganitong paraan ang kasinungalingan ay nagiging tanikala na pumipigil sa tunay na kalayaan ng kaluluwa. Paglapit sa Diyos na may pusong handang magtapat ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Pagtanggap sa katotohanan kahit mahirap ay nagbubukas ng daan para sa kapatawaran. Ang isang taong nagsisikap maging tapat ay unti-unting pinapalakas ang kanyang pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na pinipili ang totoo, mas nagiging malapit ang puso sa Diyos. Sa ganitong landas, ang kaluluwa ay nailalayo sa kapahamakan at napupuno ng liwanag ng katotohanan. Ikatlong kasalanan, pagnanasa at maruming isipan. May mga pag-iisip na tahimik na pumapasok sa isipan at unti-unting kumokontrol sa damdamin ng tao. Kapag pinayagan ang maruming pagnanasa na manatili, nagiging bahagi ito ng pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi agad nakikita ang epekto, ngunit dahan-dahan nitong sinisira ang kabanalan ng puso. Sa bawat sandali na hinahayaan ng ganitong kaisipan, lumalayo ang tao sa presensya ng Diyos. Isang mapanganib na landas ang nabubuo kapag ang isip ay hindi na nababantayan. Karaniwan ay nagsisimula ang pagnanasa sa simpleng pagtingin o pag-iisip na tila walang masamang intensyon. Kapag hindi ito napigilan, lumalalim at nagiging mas mahirap kontrolin. Ang puso ay nagiging alipin ng pagnanais na hindi nakalulugod sa Diyos. Dumarating sa punto na ang isang tao ay gumagawa na ng kasalanan hindi lamang sa isip, kundi pati sa gawa. Ganito unti-unting nahuhulog ang tao sa bitag ng tukso. Sinasabi sa Matthew 5 verse 28, "But I say unto you that whoever looks on a woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart." Ipinapakita ng talatang ito na kahit sa isipan pa lamang ay may kasalanan na. Hindi lamang panlabas na kilos ang tinitingnan ng Diyos kundi pati ang laman ng puso at isip. Ang pagnanasa ay nagsisimula sa loob.
kaya mahalagang bantayan ang bawat iniisip. Kalinisang puso ang nais ng Diyos para sa bawat isa. Maraming tao ang nahihirapang makawala sa ganitong uri ng tukso dahil sa impluwensya ng paligid. Mga bagay na nakikita at naririnig araw-araw ay nagiging dahilan upang patuloy na madungisan ang isipan. Kapag ang puso ay nasanay sa ganitong kalagayan, nawawala ang paggalang sa sarili at sa kapwa. Ang relasyon sa Diyos ay naapektuhan dahil sa patuloy na pagyakap sa kasalanan. Kawalan ng kontrol sa pagnanasa ay nagiging daan patungo sa mas mabibigat na kasalanan. Pagpili ng malinis na pamumuhay ay nangangailangan ng disiplina at pananalig sa Diyos. Pag-iwas sa mga bagay na nag-uudyok ng tukso ay mahalagang hakbang upang mapanatiling dalisay ang isipan. Ang panalangin ay nagsisilbing sandata laban sa maruming pagnanasa. Pagpuno ng isip ng salita ng Diyos ay tumutulong upang mapalitan ang maling kaisipan ng katotohanan. Sa ganitong paraan, ang puso ay nagiging matatag at nananatiling malapit sa kabanalan ng Diyos. Ika-4 na kasalanan, pagkagalit at puot sa kapwa. May mga damdaming nagsisimula sa maliit na inis, ngunit lumalaki hanggang maging matinding galit na mahirap kontrolin. Kapag ang puso ay napuno ng puot, nawawala ang kapayapaan at napapalitan ng kaguluhan sa loob. Hindi lamang emosyon ang apektado, kundi pati ang relasyon sa ibang tao ay nasisira at nagkakaroon ng lamat na mahirap ayusin. Sa bawat sandali na pinipili ang galit kaysa kapatawaran, lalong lumalayo ang tao sa kalooban ng Diyos at sa kanyang pag-ibig. Ganito nabubuo ang isang pusong matigas at sarado sa pag-ibig ng Panginoon na siyang dapat sana ay naghahari sa ating buhay. May mga pagkakataon na tila makatarungan ang magalit, lalo na kung nasaktan o naloko ng kapwa. Ngunit kapag hinayaan na manatili ang galit sa puso, nagiging ugat ito ng mas mabigat na kasalanan na hindi agad napapansin. Ang puot ay maaring magbunga ng masasakit na salita at maling desisyon na may pangmatagalang epekto. Dumarating sa punto na ang isang tao ay nawawala ng kontrol at gumagawa ng bagay na kanyang pagsisisihan habang buhay. Sa ganitong kalagayan, ang galit ay nagiging apoy na sumusunog sa kaluluwa at sumisira sa katahimikan ng isip. Sinasabi sa Ephesians 4 verse 26, "Be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath." Ipinapaalala ng talatang ito na ang galit ay hindi dapat pinatatagal sa puso at kailangang agad itong harapin. May hangganan ng emosyon na ito at hindi dapat humantong sa kasalanan na makakasira sa ating relasyon sa Diyos. Kapag pinatagal ang puot, mas lalo itong lumalalim at nagiging mahirap pakawalan kahit pagustuhin ng tao. Pagpili na magpatawad ay hakbang tungo sa kapayapaan na nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Maraming pagkakaibigan at pamilya ang nasira dahil sa hindi napigil na galit at matagal na sama ng loob. Ang mga salitang nasabi sa init ng emosyon ay nag-iiwan ng sugat na mahirap paghilumin kahit pa humingi ng tawad. Kapag ang puso ay puno ng puot, nawawala ang kakayahang magmahal ng totoo at magpakita ng malasakit. Ang galit ay nagiging hadlang upang maramdaman ang presensya ng Diyos at ang kanyang kapayapaan. Sa ganitong paraan, ang kaluluwa ay unti-unting napapalayo sa liwanag ng kanyang pag-ibig at biyaya. Paglapit sa Diyos ang pinakamabisang paraan upang mapawi ang galit sa puso at mapalitan ito ng kapayapaan. Panalangin at paghingi ng lakas upang magpatawad ang susi sa tunay na pagbabago ng kalooban. Ang isang pusong marunong magpatawad ay nagiging daluyan ng kapayapaan at biyaya, hindi lamang sa sarili kundi pati sa iba. Sa bawat pagkakataon na pinipili ang pag-ibig kaysa galit, mas nagiging malapit ang tao sa Diyos at sa kanyang kalooban. Sa ganitong landas, ang kaluluwa ay napapanatiling malinis at ligtas mula sa kapahamakan na dulot ng matinding puot. Ika-5 kasalanan, pagnanakaw at kawalan ng katapatan sa pag-aari ng iba. May mga sitwasyon na ang tao ay natutukso na kunin ang hindi sa kanya dahil sa pangangailangan o kagustuhan. Sa simula ay maaring maliit lamang ang dahilan, ngunit kapag pinairal ang ganitong gawain, nagiging ugali na mahirap pigilan. Ang pagkuha ng hindi pag-aari ay nagpapakita ng kakulangan sa paggalang sa kapwa at sa batas ng Diyos. Sa bawat gawa ng pagnanakaw, nawawala ang integridad ng isang tao at nadudungisan ang kanyang konsensya. Ang ganitong asal ay unti-unting naglalayo sa puso mula sa katapatan na nais ng Panginoon. May mga pagkakataon na ang tao ay binibigyang katwiran ang kanyang maling gawa dahil sa hirap ng buhay.
Ngunit ang kahirapan ay hindi kailanman nagiging lisensya upang gumawa ng kasalanan. Kapag pinili ang maling paraan, kahit pa ito ay tila makakatulong sa sandaling iyon, may kapalit itong espiritual na bunga. Ang tiwala ng kapwa ay madaling mawala, ngunit mahirap nang maibalik kapag ito ay nasira. Sa ganitong kalagayan, ang isang tao ay unti-unting nawawala ang kanyang pagkatao sa mata ng Diyos at ng iba. Sinasabi sa Exodus 20 verse 15, "Thou shalt not steal." Malinaw ang utos na ito na ipinagbabawal ng Diyos ang pagnanakaw sa anumang anyo. Hindi ito komplikadong kautusan, kundi isang diretsong paalala ng katapatan at paggalang sa pag-aari ng iba. Ang pagsunod sa utos na ito ay nagpapakita ng takot sa Diyos at pagnanais na gawin ang tama. Paglabag dito ay hindi lamang pagkakamali kundi pagsuway sa banal na kalooban ng Panginoon. Maraming relasyon at komunidad ang naaapektuhan kapag may taong hindi tapat sa kanyang gawain. Ang kawalan ng katapatan ay nagdudulot ng pagdududa at pagkasira ng tiwala sa pagitan ng mga tao. Kapag ang isang tao ay nasanay sa pagnanakaw, nawawala ang kanyang kakayahang pahalagahan ang pinaghirapan ng iba. Ang ganitong ugali ay nagiging daan upang mas lalo pang malubog sa iba pang kasalanan. Sa huli, ang kaluluwa ay nahuhulog sa isang siklo ng maling gawain na mahirap nang putulin. Pagpili ng katapatan ay nagsisimula sa maliit na desisyon araw-araw na gawin ang tama kahit walang nakakakita. Pagpapahalaga sa sariling dignidad ay nagsisilbing gabay upang umiwas sa tukso ng pagnanakaw. Ang panalangin ay nagbibigay lakas upang labanan ang mga sitwasyong nag-uudyok na gumawa ng mali. Ang taong tapat ay nagkakaroon ng kapayapaan sa puso dahil malinis ang kanyang konsensya sa harap ng Diyos. Sa ganitong pamumuhay, ang kaluluwa ay nananatiling matatag at nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Ika-6 na kasalanan, pangangalunya at paglabag sa banal na kasunduan ng pag-aasawa. May mga relasyon na nasisira dahil sa pagtataksil na nagsisimula sa maliit na tukso at maling desisyon. Kapag ang puso ay hindi na ipagkakaloob ng buo sa tamang tao, nagkakaroon ng puwang para sa kasalanang unti-unting lumalago. Ang katapatan sa pag-aasawa ay sagrado at may kaakibat na pananagutang espiritual sa harap ng Diyos. Ang paglabag dito ay hindi lamang paninira ng relasyon, kundi pagsuway sa banal na itinakda ng Panginoon. Sa bawat pagtataksil, nasasaktan hindi lamang ang kapwa kundi pati ang sariling kaluluwa ay nadudungisan. Maraming tukso ang maaring magbukas ng pinto sa ganitong uri ng kasalanan kung hindi mag-iingat ang tao. Minsan ay nagsisimula ito sa simpleng pakikipag-ugnayan na walang malinaw na hangganan. Kapag hindi nabantayan ang damdamin at kilos, unti-unting nagiging emosyonal at pisikal na pagkakasala ang dating inosenteng ugnayan. Ang ganitong landas ay nagdadala ng hiya, pagsisisi at pagkasira ng tiwala sa pamilya. Ang kapayapaan ng puso ay napapalitan ng bigat at konsensya na mahirap takasan. Sinasabi sa Hebrews 13 verse 4, "Marriage is honorable in all and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge." Ipinapakita ng talatang ito na ang pag-aasawa ay banal at dapat igalang ng bawat isa. Ang pagtataksil ay may kaakibat na hatol mula sa Diyos na hindi dapat balewalain. Ang pananatiling tapat sa asawa o sa kasunduan ay nagpapakita ng tunay na paggalang sa kalooban ng Panginoon. Ang paglabag dito ay hindi lamang personal na pagkakamali, kundi espiritual na pagtalikod sa kabanalan. Maraming pamilya ang nagkakawatak-watak dahil sa kasalanang ito na nagiiwan ng matinding sugat sa bawat miyembro. Ang mga anak ang madalas na pinakaapektado sa mga ganitong sitwasyon dahil sa pagkawala ng matibay na pundasyon ng tahanan. Ang tiwala na minsang nasira ay nagdudulot ng matagal na proseso ng paghilom. Kapag ang puso ay nasanay sa pagtataksil, nawawala ang kakayahang magpahalaga sa katapatan at pangako. Ang ganitong buhay ay naglalayo sa tao sa presensya ng Diyos na siyang pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Pagpili ng katapatan sa relasyon ay nangangailangan ng disiplina, panalangin, at malinaw na hangganan sa pakikisalamuha sa iba. Pag-iwas sa mga sitwasyong nagdudulot ng tukso ay mahalagang hakbang upang mapanatili ang kadalisayan ng puso. Ang pananalig sa Diyos ay nagbibigay lakas upang manatiling tapat kahit may mga pagsubok sa damdamin. Ang isang pusong marunong magpahalaga sa pangako ay nagiging matibay na halimbawa ng tunay na pag-ibig.
Sa ganitong pamumuhay, ang relasyon ay napapanatiling banal at ang kaluluwa ay nananatiling malapit sa kalooban ng Panginoon. Ikapitong kasalanan, pagtanggi sa katotohanan at pagwawalang bahala sa salita ng Diyos. May mga pagkakataon na ang tao ay naririnig ang katotohanan, ngunit pinipiling hindi ito tanggapin dahil sa sariling kagustuhan. Kapag ang puso ay sarado sa salita ng Diyos, unti-unting nawawala ang gabay na dapat sana ay magliligtas sa kaluluwa. Ang pagwawalang bahala sa katotohanan ay nagiging ugat ng maling paniniwala at desisyon sa buhay. Sa halip na magbago, pinipili ng ilan na manatili sa kanilang dating gawi kahit malinaw na ito ay mali. Sa ganitong kalagayan, ang tao ay nalalayo sa liwanag at napapaligiran ng espiritual na kadiliman. Karaniwan ay nagsisimula ito sa hindi pakikinig o hindi pagbibigay halaga sa mga paalala ng Diyos. Kapag paulit-ulit na tinatanggihan ang katotohanan, tumitigas ang puso at nawawala ang kakayahang tumanggap ng aral. Ang ganitong ugali ay nagiging hadlang sa tunay na pagbabago at pag-unlad ng espiritu. Sa kalaunan, ang tao ay nasasanay na mabuhay ng hiwalay sa kalooban ng Panginoon. Ang kawalan ng paggalang sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng mas malalim na pagkabulag sa katotohanan. Sinasabi sa John 8 verse 32, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Ipinapakita ng talatang ito na ang katotohanan ay nagdadala ng kalayaan sa tao. Ang pagtanggap sa salita ng Diyos ay nagbubukas ng daan upang makalaya mula sa kasalanan. Kapag tinanggihan ang katotohanan, ang tao ay nananatiling bihag ng kanyang maling gawain at paniniwala. Ang katotohanan ng Diyos ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa tamang landas ng buhay. Maraming tao ang naliligaw dahil mas pinipili nila ang sariling opinyon kaysa sa gabay ng banal na kasulatan. Ang pagbaliwala sa salita ng Diyos ay nagdudulot ng kakulangan sa direksyon sa buhay. Kapag ang isang tao ay hindi na nagpapasakop sa katotohanan, madali siyang matangay ng maling impluensya. Ang konsensya ay unti-unting nawawalan ng lakas na itama ang mali. Sa ganitong paraan, ang kaluluwa ay napapalayo sa kalooban ng Diyos at sa kanyang pangako ng kaligtasan. Paglapit sa salita ng Diyos ng may bukas na puso ay mahalagang hakbang upang maunawaan ang katotohanan. Ang pakikinig, pagbasa at pagsasabuhay ng kanyang mga aral ay nagbibigay liwanag sa direksyon ng buhay. Ang isang taong nagpapasakop sa katotohanan ay nagkakaroon ng matibay na pundasyon sa kanyang pananampalataya. Sa bawat pagtanggap sa salita ng Diyos, mas lumalalim ang relasyon ng tao sa Kanya. Sa ganitong pamumuhay, ang kaluluwa ay nalalayo sa kapahamakan at napapanatiling nasa landas ng liwanag at katotohanan. Ikawalong kasalanan, kasakiman at labis na pagkagahaman sa kayamanan. May mga pusong hindi kailanman nasisiyahan sa kung anong meron sila at patuloy na naghahangad ng higit pa. Kapag ang tao ay pinamumunuan ng kasakiman, nawawala ang kakayahan niyang makontento at magpasalamat sa Diyos. Ang labis na pagnanasa sa kayamanan ay nagiging dahilan upang makalimutan ang mas mahahalagang bagay tulad ng pananampalataya at kabanalan. Sa paglipas ng panahon, ang puso ay napupuno ng pagnanais na makaipon kahit sa maling paraan. Ang ganitong kalagayan ay naglalayo sa tao sa tunay na kahulugan ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Karaniwan ay nagsisimula ang kasakiman sa simpleng paghahangad ng mas maginhawang buhay. Ngunit kapag hindi ito napigilan, nagiging obsession ito na kumokontrol sa isip at kilos ng tao. Ang pera at material na bagay ay nagiging sentro ng buhay sa halip na ang Diyos. Dumarating ang punto na ang tao ay handang isakripisyo ang katapatan at relasyon para lamang sa sariling interes. Sa ganitong sitwasyon, ang puso ay unti-unting nawawala sa tamang direksyon. Sinasabi sa 1 Timothy 6 verse 10, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows." Ipinapakita ng talatang ito na ang pag-ibig sa pera ang nagiging ugat ng maraming kasamaan. Hindi ang pera mismo ang masama, kundi ang maling pagtingin at pagkapit dito. Kapag ang kayamanan ang naging sentro ng buhay, nalilihis ang tao sa pananampalataya. Ang resulta ay kalungkutan at espiritual na pagkaligaw na may mabigat na epekto sa kaluluwa. Maraming tao ang nakakaranas ng pagkabalisa at stress dahil sa walang katapusang paghahangad ng material na bagay.
Sa kabila ng pagkakaroon ng marami, nananatiling walang laman ang puso dahil kulang sa presensya ng Diyos. Ang kasakiman ay nagdudulot ng inggit, kompetisyon at minsan ay panlalamang sa kapwa. Kapag ang tao ay nakapokus lamang sa pagyaman, nawawala ang halaga ng relasyon at moralidad. Sa ganitong paraan, ang kaluluwa ay napapalayo sa tunay na kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Pagkakaroon ng pusong marunong makontento ay mahalagang susi upang maiwasan ang kasakiman. Ang pagpapasalamat sa Diyos sa bawat biyaya ay nagbubukas ng puso sa tunay na kapayapaan. Ang tamang paggamit ng kayamanan ay nagpapakita ng kabutihan at pananampalataya. Ang pananalig na ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan ay nagpapalakas ng loob ng tao. Sa ganitong pamumuhay, ang kaluluwa ay nananatiling malinis at hindi nabibihag ng pagnanasa sa kayamanan. Ikasiyam na kasalanan, kawalan ng pagpapatawad at pagpapanatili ng sama ng loob. May mga sugat na naiwan sa puso dahil sa mga taong nakasakit at nagbigay ng bigat sa damdamin. Kapag piniling huwag magpatawad, ang sama ng loob ay unti-unting tumitira at lumalalim sa kalooban. Ang pusong puno ng hinanakit ay nawawala ng kapayapaan at nagiging mabigat ang bawat araw na lumilipas. Sa halip na gumaan, lalo pang nabibigatan ng isip dahil sa paulit-ulit na alaala ng sakit at pagkukulang ng iba. Sa ganitong kalagayan, ang tao ay nahihirapang maranasan ang tunay na kalayaan na dulot ng kapatawaran at biyayang espiritual. Karaniwan ay nagmumula ang sama ng loob sa matinding pagkakasakit o pagkakanulo ng kapwa na nagiiwan ng malalim na emosyonal na marka. Ang natural na tugon ng tao ay ang magtago ng galit at iwasan ang pagpapatawad upang protektahan ang sarili. Ngunit habang tumatagal, ang hindi pagpapatawad ay nagiging pabigat sa sariling buhay at sa pananaw sa ibang tao. Ang damdaming ito ay maaaring magdulot ng galit, inggit at patuloy na negatibong pag-iisip na sumisira sa kapayapaan ng isipan. Sa kalaunan, ang puso ay nagiging matigas at hindi na madaling maantig ng kabutihan, pag-ibig at malasakit ng kapwa. Sinasabi sa Matthew 6 verse 14, "For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagpapatawad sa iba ay may direktang kaugnayan sa pagtanggap ng pagpapatawad mula sa Diyos. Ang hindi marunong magpatawad ay naglalagay ng hadlang sa sariling espiritual na paglago at sa paglapit sa Panginoon. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa ibang tao, kundi para rin sa sariling kalayaan at paggaling ng puso. Kapag pinili ang magpatawad, binubuksan ang daan upang maranasan ang tunay na kapayapaan at biyaya ng Diyos sa araw-araw na pamumuhay. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa matagal na sama ng loob na hindi nabibigyan ng tamang pansin at pag-aayos. Ang kawalan ng pagpapatawad ay nagdudulot ng lamat sa pamilya, pagkakaibigan at komunidad na mahirap nang buuin muli. Kapag ang puso ay puno ng hinanakit, nawawala ang kakayahang magmahal ng tunay at magpakita ng malasakit sa iba. Ang tao ay nagiging bihag ng kanyang sariling emosyon na patuloy na nagpapabigat sa kanyang kalooban at isipan. Sa ganitong sitwasyon, ang espiritu ay nalalayo sa liwanag at kapayapaan na nagmumula sa Diyos na siyang tunay na pinagmumulan ng paghilom. Pagpapakumbaba at panalangin ang susi upang matutong magpatawad ng buo at tapat sa puso. Ang pagbitaw sa sama ng loob ay nagbibigay daan sa paggaling ng damdamin at unti-unting paghilom ng mga sugat na dala ng nakaraan. Ang isang pusong marunong magpatawad ay nagiging malaya mula sa bigat ng galit at hindi na nabibigatan ng nakaraang sakit. Sa bawat pagpili na magpatawad, mas nagiging malapit ang tao sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga turo. Ika-10 kasalanan, pagpapabaya sa panalangin at paglayo sa Diyos. May mga pagkakataon na ang tao ay unti-unting nawawalan ng oras at gana na makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kapag napapabayaan ang pananalangin, humihina ang espiritual na koneksyon na dapat sana ay nagbibigay gabay sa pang-araw-araw na buhay. Ang pusong hindi na nakikipag-usap sa Panginoon ay nagiging madaling matangay ng tukso at maling desisyon. Sa paglipas ng panahon, ang tao ay nasasanay na umasa sa sariling kakayahan lamang at nakakalimot sa kanyang presensya. Sa ganitong kalagayan, ang buhay espiritual ay unti-unting nauubos ang lakas at direksyon.
Karaniwan ay nagsisimula ito sa pagiging abala sa trabaho, responsibilidad at iba pang gawain sa buhay. Habang tumatagal, ang panalangin ay nagiging huli sa prioridad hanggang sa tuluyan na itong makaligtaan. Kapag nawala ang ugali ng pananalangin, nawawala rin ang sandaling pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagbibigay lakas at kapayapaan. Ang tao ay nagiging madaling mabahala, matakot, at mawala ng pag-asa dahil sa kakulangan ng espiritual na gabay. Sa ganitong paraan, ang kaluluwa ay unti-unting napapalayo sa pinagmumulan ng liwanag at katotohanan. Sinasabi sa 1 Thessalonians 5 verse 17, "Pray without ceasing." Ipinapakita ng talatang ito na ang pananalangin ay hindi dapat pinipigilan o nililimita sa oras lamang. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagbibigay lakas sa bawat sitwasyon ng buhay. Kapag ang panalangin ay naging bahagi ng araw-araw na gawain, mas nagiging matatag ang pananampalataya ng tao. Ang paglapit sa Diyos sa lahat ng pagkakataon ay nagbubukas ng daan para sa kanyang gabay at proteksyon. Maraming tao ang nakakaranas ng pagkalito at kawalan ng direksyon dahil sa kakulangan ng panalangin. Ang mga pagsubok ay nagiging mabigat dahil walang sapat na espiritual na sandigan. Kapag ang puso ay hindi na nakaugat sa Diyos, madaling manghina ang loob at sumuko sa mga hamon ng buhay. Ang kawalan ng panalangin ay nagdudulot ng espiritual na kahinaan na maaring humantong sa pagkakasala. Sa ganitong kalagayan, ang tao ay unti-unting nalalayo sa kalooban ng Panginoon at sa kanyang mga pangako. Pagbabalik sa ugali ng pananalangin ang susi upang muling maibalik ang koneksyon sa Diyos. Ang pagbibigay ng oras araw-araw para makipag-usap sa Panginoon ay nagbibigay liwanag at direksyon sa buhay. Ang isang pusong marunong manalangin ay nagiging sensitibo sa gabay ng banal na espiritu. Sa bawat panalangin, mas napapalalim ang pananampalataya at mas lumalakas ang espiritu laban sa tukso. Sa ganitong pamumuhay, ang kaluluwa ay nananatiling matatag, nakaugat sa Diyos at ligtas sa kapahamakan. Habang pinagninilaya ng mga kasalanang ating natalakay, malinaw na ang bawat isa ay may kakayahang unti-unting humila sa tao palayo sa Diyos kung ito ay pababayaan. Ang puso na hindi binabantayan ay madaling matukso at madala sa mga gawaing maaring magdala ng espiritual na kapahamakan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling bukas ang pintuan ng biyaya ng Panginoon para sa sino mang handang magbalik loob at magsisi ng tapat. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pusong handang tanggapin ang katotohanan at yakapin ang gabay ng salita ng Diyos sa araw-araw na pamumuhay. Sa bawat sandali na pinipili ang kabutihan, katotohanan at kabanalan, mas lalong lumalakas ang ugnayan ng tao sa Panginoon na siyang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Ang patuloy na paglakad sa liwanag ng Diyos ay nagdudulot ng kalinawan ng isip at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Habang pinapalakas ang pananampalataya, mas nagiging matibay ang kalooban laban sa tukso at pagdududa na dumarating sa buhay. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa patuloy na paglalakbay sa pananampalataya, nawa ay manatiling bukas ang inyong puso sa bawat paalala ng banal na kasulatan. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mas mapalapit sa Diyos at maiwasan ng mga landas na nagdadala sa kapahamakan. Patuloy nawang gabayan ng Panginoon ang bawat hakbang at bigyan ng lakas ang bawat isa upang manatiling tapat sa kanyang kalooban, sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa patuloy na pagsunod sa kanyang mga utos. Ang buhay ay magkakaroon ng tunay na direksyon, kapayapaan at pag-asa na nagmumula lamang sa Diyos. Nawa ay manatili sa inyong puso ang pagnanais na sumunod, magbago at mamuhay ayon sa kagustuhan ng Panginoon sa bawat araw ng inyong buhay.